Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan sa kagalingan dulot at pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami yung patuloy na paunlarin upang sa kinamta namin paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyansanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Napag-abad ang kanilang kalooban ng marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Heso Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Bawat pag-ibig
Ang lahat po ay magsitayo upang magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at di ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin guro, "huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapumunta sa Ama." Wika ni Jesus, "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo at taimtim na makinig sa homilya. Mga minamahal na kapatid, marami sa atin ang ginula ng balita ng pagpanaw ng ating minamahal na si Papa Francisco. Maaari niyo sabihin, "Father, ay graduation naman po ngayon. Tayo magsaya." Pero tama po yung sasabihin niyo, graduation ng mga bata, magsaya tayo. Dahil kung malalaman ninyo na ang huling ginawa ni Papa Francisco ay ang ibigay ang kanyang pagbabasbas sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay. At dahil doon, tayong lahat ay iniwan niya sa pagkakataon na tayo ay dapat magsaya sa panahon na dapat tayo maligaya, sa panahon na dapat tayo ay nagbubunyi sapagkat muling nabuhay ang ating Panginoon. Kung titignan niyo rin mabuti, sa mabuting balita, sinabi doon ni Jesus kay Maria Magdalena, "Noli me tangere." Doon ho kinuha ni Rizal yung pamagat ng kanyang nobela na basa ng mga Pilipino, "Noli me tangere." Pero hindi ho, ang basa po doon "Noli me tangere." Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa bahay ng Ama. Alam niyo po, napakahalaga na tayo ay makapunta sa bahay ng Ama. Napakahalaga po nun. Kaya nga, kung mapapansin niyo rin po, nung ipinahayag ang kamatayan ni Papa Francisco, sinabi nung Kardinal na Camerlengo,
si Papa Francisco ay bumalik na sa bahay ng Ama. At kaugnay dito, mga minamahal, pagkatapos naman ho ng graduation, uuwi rin kayo mga bata, kayo mga magulang. At sa pag-uwi ninyo, ano ba ang damdamin na namumuo? Ano ang damdamin na nananalaytay sa inyo pag-uwi? Kung ako'y tatanungin ninyo, ano po ba ang tunay na tatak ng inyong anak na grade 6 o apo o pamangkin ay talagang nagtapos? Simple lang po. Hindi po sa grades. Kung ang anak ninyo ay marunong magtiklop ng kumot pagkagising, okay na yan. Nakagraduate na nga. Kung ang inyong anak ay marunong maghugas ng pinggan pagkakain, okay na yan. Nakagraduate nga ang inyong anak. Kung ang inyong anak ay marunong magwalis ng bahay kapag inyong inutusan, okay na yan. Nakagraduate na ang anak. Sapagkat kung gusto nyo ho ng medal ng mga bata, simple lang. Umorder ka sa Shopee, umorder ka sa Lazada, bumili ka, 30 pesos lang. Graduate na ang iyong anak. Pero pag uwi sa bahay, ano ang naituro mo sa inyong anak? Mga minamahal na mga magulang, tandaan po ninyo, yung gagawin sa school, yung resulta ng kanilang pag-graduate, yun ay number. Binibilang. Pero yung magandang asa ng inyong anak na dapat ay sa magulang makikita, hindi ho pwedeng lagyan ng grade. Kaya nga, pagkatapos ng graduation, uuwi pa rin. Pero mga minamahal na magulang, huwag mong tatanungin, ano nang natutunan mo sa school? Ano bang itinuturo ng mga teacher mo sa school? Hindi ka marunong maglaba. Hindi ka marunong maghugas ng pinggan. Hindi ho pwedeng gawin ng mga guru yung dito. Hindi ho yung kasama sa curriculum. Tapos may mga magulang magagalit. Ano ba namang eskwelahan yan? Bakit kayo pinaglilinis ng baha, ng classroom? Hindi nga kita inuutusan. Alam nyo, sa totoo lang, yung isa kong inaanak, kapatid ng inaanak ko, hindi ko sasabihin ko sa bayan. Nagtawag sa akin yung nanay, naluluha. Sabi niya, Father, o bakit? Umuwi yung anak ko. Umiiyak. Bakit? Eh kasi, nung pumasok siya sa school, pinagtawanan siya ng mga kaklase niya. Bakit pinagtawanan? Kasi sabi ng teacher, walisan mo. Oo, bakit ka naiyak? Bakit pinagwalis yung anak ko, hindi ko pa pinagwawalis sa amin. Hindi siya marunong umawak ng tampo. Sabi ko sa kumare ko, kumare, ay kilala mo naman ako, tapat na tao. Ay bakit hindi mo malang tinuruan yung anak mo na magwalis ng bahay? Napaisip siya. 3 palapag yung kanilang bahay. Ang kanilang building, 3 palapag din. Napakalawak ng kanilang poultry. Pero ang kanyang anak, hindi niya naturuan na humawak man lamang ng tambo. Ay siya pa na may valedictorian nung graduate nitong Marso. Kaya mga minamahal na mga magulang, kung ano man ang makita niyo mamaya sa graduation, bakit hindi kasama sa with highest honor? Dapat doon ka nakalagay. Mali. Dahil ang tunay na graduation ng mga batang iyan ay sa pag-uwi sa kanilang bahay at ang magulang ay ipinagmamalaking anak. Dahil ikaw, anak, marunong ka magwalis, marunong ka maghugas ng pinggan, marunong ka maglaba, marunong ka umuwi mag-isa, marunong ka sa gawaing bahay, at higit sa lahat, marunong kang gumana sa ibang tao. Bakit po, mga magulang, may CCTV ho kami doon sa parokya. Marami na akong nakita ng estudyante na St. Joseph.
na nag-aakay ng matanda, nagbibigay sa pulubin, tumutulong sa nangangailangan. Graduate na ho ang mga iyan. Kaya sana mga minamahal ng mga magulang, bukod sa grades, na hindi naman ho pwedeng iwasan, bukod sa mga medal ng service award na hindi rin pwedeng masupalitan, umuwi kayo sa inyong bahay at maging proud kayo sa mga batang iyan na natuto na magwalis, natuto na magluto, natuto na gumawa ng gawaing bahay, at higit sa lahat, natuto na gumalang sa ibang tao na hindi tumitingin sa kanilang katatayuan sa buhay. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Isasagawa po ngayon ang simbolikong pag-aalay at panalangin ng bayan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya mo patiwala tayong manalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Kandila, simbolo ng liwanag na tinanggap natin nang tayo'y bininyagan. Mapagmahal na Ama, iniaalay namin ang kandilang ito na sa pamamagitan ng kanyang liwanag ay nagsisilbing gabay sa pagtupad ng aming tungkulin makapaglingkod ng buong katapatan sa Diyos at sa aming kapwa. Maging maningning nawa sa aming katauhan ang aming huwad na si Jesus upang sa masalimot ng buhay, makapagbigay kami ng pag-asa sa kapwa at maging kaagapay mga mahihina sa paglalakbay sa kanilang buhay pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Biblia, banal na kasulatan na siyang nagsisilbing gabay sa paglalakbay sa buhay na ito at bukal ng lakas, karunungan at katapangang maharap ang lahat ng pagsubok sa buhay. Panginoon, inaalay namin sa iyo ang banal na Biblia upang higit kami magkaroon ng malalim na pagkilala at pakikipag-ugnayan sa iyo at sa gayon. Tunay namin matahak ang tamang landas sa pamamagitan ng pagpupunyagin ng itugulid sa tuwina ang malinis na pagmumuhay at maghangad ng pagkakaisa sa aming parokya at Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tao Cruz, ang sagisag ng Fransiskanong pagsunod sa buhay, pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Kristo. Panginoon, Ikaw ang naging huwaran ng aming buhay bilang tagasunod ni Kristo. Sa patuloy na pagtahak namin sa buhay bilang nagsipagtapos sa parang St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon, kami naway maging mga tunay na tagapagpatotoo at tanda ng iyong tagumpay at pagmamahal saan man kami magtungo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Bigas, isang biyayang kaloob upang matugunan ang aming kagutuman at kahirapan. Ang Panginoon na patuloy na nagbibigay o nagbabahagi ng kanyang salita at banal na logo ng paaralan, simbolo ng aming panuntunan bilang mag-aaral ng St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon. Mahal na Ama, iniaalay namin ang SJS Quezon
na sumisimbolo ng aming panuntunan at veritatem per caritatem na nangangahulugang tungo sa katotohanan sa pamamagitan ng pagmamahal. Nawa sa aming pagtahak sa panibagong buhay sa junior high school ay may sa buhay namin ito nang mapalaganap namin lalo sa aming mga makakasalamuha ang daan tungo kay Jesus. Tayong lahat nawa ay maging mapanuri sa mga mensahe at impormasyon na makikita at mababasa natin sa internet at social media upang malabanan natin ang fake news, cyberbullying at iba pang krimen na dulot ng kamangmangan sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Bigas, isang biyayang kaloob upang matugunan ang aming kagutuman at kahirapan. Ang Panginoon na patuloy na nagbibigay o nagbabahagi ng kanyang salita at banal na katawan at dugo sa banal na Eucharistia. Panginoon, idinadalangin namin ang Santo Papa Francisco, ang aming Obispo, Lubhang Kagalang-galang Melry M. Didi, at Obispo Emerito, Lubhang Kagalang-galang Emilio Z. Marquez, Didi, lahat ng mga kaparian, lalo't higit ang aming mga lingkod pare, Reverendo Padre Everett Calvendra, Reverendo Padre Edwin Panergo, Reverendo Padre Jufer Gutierrez, at Reverendo Padre Ralph Peña Florida, at mga religyoso at religyosa. Kabilang ang mga Franciscanang misyonera ni Maria, Sister Teresita Zoraida, Rubiso, FMM, Our Lady of Faith Community Animator ng komunidad ng FMM dito sa Sariaya, Sister Angelita Santos, FMM, patnugot ng paaralan ng SJSQ, Sister Lizelda Lorente, FMM, ingat yaman ng paaralan at lahat ng mga madreng FMM na naglilingkod dito sa ating paaralan, kasama ang ating mga punong guro, Ginang Merichel Manggao, Ginang Isabelita Diodores, at Binibini Margarita Villapando. Pamunuan ng SMG, Alumni Association, mga guro, lahat ng iba pang mga mission partners, at lahat ng natitipon ngayon na patuloy na nakikinig ng iyong salita at tumatanggap ng iyong banal na katawan at dugo, naway may bahagi namin ang aming karunungan, panahon, presensya, pag-ibig at sakripisyo upang ang mga nagugutom sa iyong salita at uhaw sa iyong pag-ibig ay tunay naming mapunuan at madama nila ang pagmamahal sa aming katauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Para sa ating yumaong Santo Papa Francisco, naway gantimpalaan siya ng Panginoon sa kanyang tapat na paglilingkod bilang pastol ng simbahan at maging kabahagi ng kaluluwalhatian ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, matamo namin ang buhay na aming inaasam, hinihiling natin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, tayo ay dadako na sa ikalawang bahagi ng banal na misa, ang pagdiriwang ng huling hapunan. Mangyaring humanay na po ang magsisipag-alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayon pinagdiriwang pagkain ng Mesias sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minagmahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umabot sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos sa pag-asa at pagkabuhay amin na kami. Kaya kaysa na makakasawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagmumundi sa iyong kadakilaan. Manatiling nakatayo para sa pagtatalagang maging katawan at dugo ni Kristo ang pang-aaral. Mangyaring ilagay ang kanang kamay sa dibdib bilang paggalang. Ama naming banal, ikaw bukal at tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gayong banal lumang ang loob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang abuna, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo at tinapay bibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at Emelri naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
ay sa naming Obispo Elray at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mula sa daigdig na ito nung siya binyagan siya ng isa ni Cristo sa pagkamatay, ngayon siya pumanaw ng ibang isa ni Cristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay ay pag-asa sila muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa rin San Jose na kanyang esposo, kaisa ng apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasayan ni Diyos sa lahat ng kapatakan. Samantalang ay pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sirain mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsiupo at ihanda natin ang ating sarili para sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama na ipagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mapinyagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga katibayan at mga medalya. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. Na may gawa ng langit at lupa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Basusan mo, Panginoon, ang mga katibayan at mga medalyang ito. At agwalain mo ang mahabang panahong ginugol ng mga magsisipagtapos upang kamtan ang lahat ng ito. Patubayan po sila upang kanilang may sagawa ang mga aral sa kanilang natutunan sa St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon. Sa iyong ikaluluwalhati at sa kapakinabangan ng kanilang kapwa, hinihili namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Isasagawa po ngayon ang pangako ng mga magsisipagtapos. Inaanyayahan ang lahat ng mga kapwa ko magsisipagtapos na magsitayo at sumabay sa pagsambit ng pangako. Mga kapwa ko magsisipagtapos, itaas ang inyong kanang kamay at sumabay sa taimtim na pangako sa pagtatapos sa ika-6 na baitang ng SGASQ. Ang aking pagtatapos sa ika-6 na baitang sa mababang paaralan ng St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon ay simula pa lamang ng panibagong kabanata sa aking buhay. Sa aking pagharap sa mas makabuluhang pamumuhay, naway linunin ko ang nakalipas at magpasalamat ako sa Diyos sa masaganang pagpapalang ng kamtang nito mga nakaraang panahon ng aking pag-aaral. Haharapin ko ang kinabukasan ng may buong pagtitiwala sapagkat ang Diyos ay tapat. Siya ang kakalinga sa akin, kaya nga't hinirang niya ako upang mamunga ng masagana at manatili sa Kanya. Babagtasin ko muli ang landas ng buhay ayon sa marangal na kalagayang ipinagkaloob niya sa akin. Sa araw na ito, sa harap ng aking mga magulang, mga madre, mga guro at mga kaibigan, ipinapangako ko na mananatiling tapat sa Diyos, kung kaya't ako ay nangangakong itatalaga ang aking buhay kay Kristo, na namatay upang tayong lahat ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ako rin ay nangangakong magiging tapat sa simbahang Katoliko, na ito ay ipahahayag ko sa wika at gawa sa harap ng madla at mamumuhay ayon sa pananampalatayang Katoliko. Nangangako rin ako magpupuri sa Diyos tuwina, magsisimba tuwing linggo at pisnang pangilip. Nang sa gayon ay palagi kong maihanda ang aking sarili sa pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo, sa banal na Eucharistia, kasama ang sambayanang Katoliko, at ako ay magiging masigasig sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos bilang kasapi ng katawang kristiko ni Kristo. Sa tulong ng lahat ng saksi ngayong araw na ito, ay taimtim nating ipanalangin sa ating Diyos, Amang makapangyarihan, upang ako ay matulungan makatupad sa aking mga ipinangako, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapwa ko magsisipagtapos, maaari nyo nang lagdaan ang pangako ng mga magsisipagtapos. Isasagawa naman po ngayon ang panalangin ng pasasalamat ng magsisipagtapos. Muli, inaanyayahan ang lahat ng mga magsisipagtapos na sumabay sa pagsambit ng panalangin. Panalangin ng magsisipagtapos. Walang hanggang Ama, bukal ng lahat makagalingan. Buong galak o kami dumudulog upang magpasalamat at purihin ka dahil sa lahat ng kabutihang pinagkaloob
Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa paghahandog ng iyong sarili sa banal na misa. Banal na Espiritu, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat sa pamamagitan ng linya ay ginawa mo kami mga anak ng Diyos. Tulungan mo kami maging malulusog na bahagi ng Iglesia, ang katawang mistiko ni Kristo. Ama, Anak at Espiritu Santo, sa diwa ng pasasalamat, hayaan mong patuloy ka namin sa pahit kapurihan sa iyong walang hanggang kabutihan at sa pag-ibig ng dalisay na siyang aming gabay sa patuloy na paglalakbay. Hinihiling namin alay mo kami lagi sa mabuting landas at gawing instrumento ng iyong pag-ibig, nang sa gayoy maaakay rin ang aming kapwa tungo sa buhay kabanalan. Hinihiling po namin ito sa iyo, aming Ama, sa pamamagitan ni Kristo, ang iyong anak, at aming kapatid, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang mga magsisipagtapos. Sa pagkakataon pong ito ay isasagawa ang panalangin pasasalamat ng mga magulang o tagapangalaga. Inaanyayan ang lahat ng mga magulang o tagapangalaga na magsitayo at sumabay sa pagsambit ng panalangin. Amang mapagkalinga, maraming salamat po sa pagkakataong tulad nito. Amin ngayong nasisilayan ang pagtatapos ng aming mga anak sa unang yugto ng kanilang pag-aaral. Lubos ang aming kasiyahan sa tagumpay na ito ng aming mga anak. Nababatid namin na hindi sa bahaging ito natatapos ang lahat ng aming pagsisikap para sa kanila. Manapay ito'y pasimula pa lamang ng panibagong hamon ng buhay. Kaya naman, aming Ama, ipahintulot mo na kaming kanilang mga magulang ay magkaroon ng iisang diwa upang aming patuloy na masubaybayan ang aming mga anak na ipinagkatiwala mo sa amin. Kami naway maging mga buhay na halimbawa para sa aming mga anak. Makita nawa sa amin ang pag-ibig at kapayapaan upang ang aming pamilya ay maging matatag sa anumang pagsubok sa buhay. Sa lahat ng aming mga tatahakin, ikaw nawa, Ama, ang aming maging gabay at pinagmumulan ng lakas upang buong tapang namin maharap ang anumang hamon ng buhay. Sa iyong mapagpalang kamay, aming itinatagubilin ang mga batang naririto. Naway patuloy nilang pagsumikapan ang pagpapaunlad ng kanilang kaalaman. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay isasagawa pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria. Magsitayo po ang lahat.
Magsiupo muna po ang lahat para sa pagpapasalamat na gagampanan ng isa sa gurong tagapayo sa ika-6 na baitang, Mrs. Edna Santos. Sa pagkakataon pong ito, ating pasasalamatan ang lahat ng mga taong naging daan upang maging matagumpay ang banal na pagdiriwang ito. Paalala, tayo ay papalakpak matapos kong banggitin ang lahat ng mga pangalan. Ang namuno sa ating banal na misa, ang ating katuwang na kapilyan, Reverendo Padre Jufer Gutierrez. Sa mga FMN sisters at sa lahat ng mga mission partners, sa mga sakristan, mga naging tagabasa, commentator, salmista, at naglapat ng musika sa salmong tugunan, Sir Michael ng Order of St. Clair. Sa mga naging tagapag-alay at nangolekta. Sa mga nanguna sa pangako ng magsisipagtapos, sa panalangin ng magsisipagtapos, at sa panalangin ng mga magulang. Sa PowerPoint and projector in charge, at sa ating mga ICT mission partners. Sa lahat ng mga CL teachers, sa lahat ng mga tumulong na maiayos ang pagdedekorasyon ng altar, sa nag-ayos ng mga bulaklak sa pangunguna ni Sister Mai FMM, sa nanguna po sa pag-awit ang mga grade 6 Muntintinig choral members, sa pamumuno ni Binibining Madeline Vicencio, Binibining Irish Claire Maglio, at ni Ginang Marilyn Naran. Sa mga mag-aaral na magsisipagtapos kasama ang kanilang mga magulang at tagapangalaga, sa lahat ng mga nakiisa sa ating banal na misa, sa kani-kanilang tahanan sa pamamagitan ng live streaming. 10 palakpak po. At sa dahilan ng pagtitipon natin ito, ang bukal ng karunungan ng awa at pagmamahal, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Masigabong palakpakan po. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyong ang ulo para sa pagkabasbas. Ang Diyos na tumubos at tumubkob sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kanilang magpasawalang hanggan. Amen. Kayo pinagkalooban ng malulubos sa walang malo ng kalayaan ay pagkantinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa panampalatayang pinyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangit na pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayo ay mapayapa. Aleluya, aleluya.